Yo, what's up mga kaibigan? Hindi na tayo magkwentuhan. Magkakasunod na bad news para sa Memphis Grizzlies. Last season nga ay inulan sila ng injuries at bigla din nilang pinatalsik ang kanilang head coach. Ngayon naman ay hindi pa nag-uumpisa ang season ay inuulan na naman sila ng mga injuries. Si Ja Morant ay may ankle injury at out nga ito sa opening night ng kanilang team. Si Jaren Jackson Jr. ay out din ng 4 to 6 weeks. Ganun din si Brandon Clark at 6 to 9 weeks naman si Zach Edey dahil sa ankle injury din. Well, ngayon nga ang inaasahan na sasalusana sa pwesto ni Ja Morant na si Scottie Pippen Jr. ay tinamaan din ng injury. Out ito ng 12 linggo o 3 buwan dahil sasailalim ito sa procedure upang gumaling ang kanyang injury sa hinlalaki niya sa kaliwang paa. So another blow para sa Memphis Grizzlies at mukhang maaga silang mapag-iiwanan sa napakatinding Western Conference. Dahil sa injury ni Ja Morant at Scottie Pippen Jr. ay walang matinong point guard ngayon ang Memphis Grizzlies. Malamang ay malaki nga ang panghihinayang nila na hindi nila binigyan ulit ng kontrata si Yuki Kawamura. Ganun pa man ay free agent na ito ngayon matapos sa bitawan ng Chicago Bulls. So baka naman mabigyan siya ulit ng pwesto dito. Ganun pa man ay may minor injury din nga ito mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay VJ Edgecombe. Sa draft class na ito, ang focus ng mga fans ay na kay Cooper Flagg, Dylan Harper, Ace Bailey o kaya naman kay Young Hansen mula sa China. Hindi nga ganong pinag-uusapan ang number 3 pick ng Philadelphia 76ers VJ Edgecombe. Tahimik lang ang media sa kanya subalit siya nga so far ang rookie na nagpapakita ng pinaka-impresibo na performance. Kahapon lamang ay nagdala siya ng 26 points, 6 rebounds, 3 assists and 5 steals on 58% shooting sa field. Sa Summer League ay nag-average din siya ng 21.5 points, 8 rebounds, 4 assists, 2.5 steals and 1.5 blocks per game. Easily the best performing rookie sa lahat sa ngayon. Ang kagandahan din sa kanya ay two-way player nga siya mga kaibigan, extra competitive at trash talker. Kaya naman madaming hinahalin tulad siya kay Anthony Edwards at Jimmy Butler. At kung maaalala nyo nga ay talagang gustong-gusto ni Embiid na kakampi si Jimmy Butler noon dahil sa competitiveness nito. Hindi nga tipikal na rookie na kabado at takot si Edgecombe bagkus palaban ito at puno ng kumpiyansa at dahil na di nga daw ito mga kaibigan sa pinagdaanan niya na hirap ng buhay noon sa Africa. Kung maaalagaan nga sila ng Sixers ng matino at maiiwasan ng mga injuries, posibleng nahanap na nila ang kanilang dynamic backcourt duo nila for the next 5 to 10 years kay Edgecombe at Tyrese Maxey. Ang Sixers sa ngayon, kung mananatili silang healthy ay may malakas pa din na tsansa na gumawa ng ingay sa Eastern Conference kahit na medyo lipas na sa kanilang mga prime sila Joel Embiid at Paul George. Sa palagay nyo ba ay si VJ Edgecombe ba mag-uuwi ng Rookie of the Year award?